His favor, having a chance in my behavior. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter when the teardrop starts. I found the secret. It's Jesus in my heart. Happiness is a new creation. Jesus and me in close relation, having each part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter when the teardrops start. I found the secret. It's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living our life the truth, believing, taking a train that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Back to you. Thank you so much, Amir. Nice kayo ang ato opening song, Happiness is the Lord. Ug karon ato na dayong isunod ang atong opening prayer nga ihatag ni Sister Gina. Sister Gina, imuhan ng time. Good morning, good afternoon, good evening sa tanan. Mag-ampot na mga igsoon, manluhod ang makaluhod. Amahan og dalay ko na mga Dios, Ginoo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Dako Ginoo, pasalamat kalipay sa imong kaayo namo sa pagtipig sa among kinabuhi, sa imong pagbantay namo sa tibok gabi, ipadangat manintak na sa kabuntagon ang among mga kinabuhi nga walay mga kakulian dangat namo kauban sa among tibok pamilya. Salamat kay Lord sa tanan, labi na Ginoo. Una sa tanan, pasaylo ami sa among pagkamakasasala. Diin mi nakasala nimo, aron takos kami modawat sa panalangin nintak na. Panalangin ni ang matagpulong, among pagatunan karon ang among pag-worship. Nga imo ming kahimutan, igiya kanamo ang imong balaan na espiritu. Ilabi na sa among speaker karon ikaw magagamit kaniya sa iyang mga dila sa paglitok sa imong mga pulong na uyon lamang sa imong kabubuton o kami sa mga magapaminaw amo ning masabtan ug amo sang mai-apply sa among kinabuhi samtang kami Ginoo nagapaabot sa makaduhang pagbalik nga imo jud kaming makaplagan nga mga tinumanon sa adlaw sa imong pagbalik nga madala kami niya na ginharian nga walay katapusan. Labi na panalangini ang matag usa nga dunay mga bahin intak na nga makahimo sa pag render sa ilang mga bahin o ilabi na sa among mga internet connection, ikaw magapanalangin nga magmahimong walang puso na mong pag-worship. Walay mga kaulangan pasaylo ami sa mga pagkamakasala din may nakasala nimo sa ngalan ni Ginoo ang ginasalig ang tanan. Amen. Back to you, Presider. Thank you so much, sis, sa imong opening prayer o wala man tayo testimony karon o wala pa po si Brad Ingel ba? Sila kung ano yung padayon nun. Ang atong pagbulay-bulayan karon makita sa Galatia 2:20 akong pagabasahon, gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na anak kanako ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios na nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Mo nang ato ang sharean karong mga takna mga kaigsunan og pila na takabok, 40 na takabok. So thank you so much for the presence of everyone. Akong unang tawagon kay wala pa man gyud nakasunod si Brad Ingel. Akong tawagon og una si
Brad Boy, ikaw sa una hatag sa imong input may itong dining atong verse nga atong pag-sharean karon. Iman ang time, Brad Boy. Brad Boy. Sildo. Pwede sa ko mahangyo sildo. Unya lang ko lahidi kanapa ko na man ko guris karon sa garden unya ako ang gipanglapugan mga kahoy diri ba. Pwede ko mo ako sa kwan karon. Oh, na ako sa area nag garden ba. Lapo ka. Sige, sige. Ako tong tawagon. No problem, Brad Boy. Akong tawagon ug una si Ma Mary. Okay, Duki. Ang ato, painumduman lang man ato good ka. Ang ato ang pagkatao, iapil og lansang sa krus. Pagkabautismo nato, ang ato ang karaan nga pagkatao ato ng bayaan. Ug unta, ato nang makinabuhian ang kinabuhi ang gihatag ni Ginoong Hesus sa ato. Ang bag-o nga pagkinabuhi. Pero kay tawhanon man gid ta, mapandol man gid ta, mubalik man gid ta sa atong nandan kay si Pedro gani nibalik man sa iyang nandan. Pagka-diskuryo ni maayo, pagkamatay si Ginoo, diskuryo siya maayo, nibalik man gid siya ang pagkamananagat. Mo na tong leksyon kagabi, di ba? So, gipainomduman ta nga ang ato ang kinabuhi karon kung nagsunod ta sa Ginoo, kung magsunod ta nga Ginoong Hesus, ang atong pagkinabuhi atong isilong sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. So ang atong mga tawhanon nga mga tendencies dili man na mawala na among ginasa kanunay, pero ato na isurrender kada adlaw para magkinabuhian nato ang kinabuhi nga gusto ni Ginoong Hesus kinabuhian. In short, daily surrender. In short, we have to submit ourselves to God or to Jesus for that matter, for Him to lead us to direct our ways. Kay, og atong patughan, atong ginawa, ang kaluwasan, partigyong layua. So, balik sa imadyo. Okay. Salamat kay Ma Mary. O karon ako din isunod si Ma Megs, pagkaman ni Ma Megs, Sister Gina. Ma Megs, imo ng time. Okay, good morning everyone. This is one of my favorite texts tungod kay mauni ang kanunay mag-remind sa ako mga kaigsuunan usahay kining usahay may kalimutan sa atong sinultihan, mawala atong pasensya. Mauni ang akong gi-remind kanunay sa akong kaugalingon nga I am crucified with Christ. So, nana ko'y pasensya imbis nga manghinambog anak ko humility na I must be humble because my old self is crucified with Christ. Mauna ang akong gaipainomdom sa akong kaugalingon nga kinahanglan lahi na ang akong pamatasan no sa dihang nabautismuhan ko. Ang akong apelyido dili na akong dautan nga batasan kundi ang akong apelyido ko ana Seventh-day Adventist. Dako kayo ang bansagon nga atong gidala Seventh-day Adventist. Once nga dili ta magbantay sa atong mga aksyon, once nga magbinakak ta, once nga dili ta magbayad sa atong utang, ang atong napaulawan si Ginoong Hesus nga maoy atong kinanggiangkon nga atong gisunod, no? So mauna mga kaigsuunan nga sa atong pagkinabuhi magmabinantayon ta sa atong sinultihan, sa atong mga batasan nga saron ni ana dili maulawan ang Dios nga atong gisunod. Thank you. Back to you, Presider. Again, salamat Ma Megs na nang nanindot kaayong insight. Excuse sa medyo sige. Sorry kayo ha. Kanang wala man sulod ang ato ang speaker god o kanang okay ba mohangyo ko ni Ma'am kay tong gahapon si Ma'am kuan man to no sa katong sa 20 si Ma'am Megs. Ma'am Megs, okay ka nga mo kuan?
mo rescue. Mag-message. Oh. Mamegs. Okay. Salamat kayo, Mamegs, ha. Okay. Salamat. Sige. Ang ato po ding special song, di mangita sa ta. Si Sister, any volunteer from the group? Si Ma'am Elena na Sister. lang. Kaya nakasulod naman siya. Sister Elena. Sis, ikaw dayon mag-opening, mag-special song, Sis Elena, ha? Sis Elena. Okay. Sige pa dayon ta. Salamat kay niya itong manindot na insight once again, Ma'am Mix. Hello. Unya ba, ining special song na Opening song? Special Karon song. opening song. Karon opening song. Special song, Ha? sis. Special song. Kaya nagbulay-bulay naman ta. Special song. Sige. Sige. Ako ng taga-time, si Sister Gina. Pagkahuman ni Sister Gina, si Sister Emmy. Okay, Sis Jean, imo ng time. Okay, layong buntag otro sa tanan. Ang ako lang may dugang pod anino na verse na sa atong pagkinabuhi sa una nga wala pa ta nakailag Ginoo, paturagas lang ta no. Kung unsay atong gusto mo'y matuman, unsay atong ipanulti, unsay atong gustong buhaton, pero sadyang nakaila na ta Ginoo sa atong pagkamakasala nga paglansang sa Ginoo sa krus, nalansang sa mga atong mga kasala, iyan natang gitubos, siya na ang gisulod sa atong kinabuhi, na usab na ta. Kung unsa atong pagkinabuhi sa una, kusog ka itang mamalikas, karon dili na. Kung sa una kusog kayong mandispose kalubihan, karon dili na. So ato nang ipasulod ang Ginoo no sa atong kinabuhi. Siya na gid atong napiton ang iyang bala na espiritu nga mugi-mugiya nato no, nga magakinabuhi gid ta nga nauyon gyud sa kabubuton sa Ginoo, dili uyon sa atong kaugalingon. Mao lang na, Ma'am Jo. Salamat kay Sis Jean. Maogyod na siya mga igsoon. Once nga gidawat na nato sa Ginoong Hesus na usab gyud ta. Kaya ang atong kadautan ato mang gilubong uban sa pagkamatay ni Ginoong Hesus. So, munggamot gyud ta nga dili na nato mautrog lubong. At talagang isentro atong kinabuhi diya sa Ginoo. Ug karon ako nang ito no, salamat kay Sis Jean. Ako nang isunod si Sister Emmy. Pagkasunod ni Sister Emmy, si Dudong Ernesto, then si Sister Susan dayon. Sister Emmy, imo ng time. Maayong buntag, may hapon sa tanan. Ang akong mas dogang ani nga verse kay kita gipalit na gid sa kabili no diha sa paglansang ni Ginoong Hesus pag ula sa iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross. Hindot kaayo no kay kuan gid ta gipakamatyan man gid ta ni Ginoong Hesus. Unya dili na ta kanang kuan nahimo naman tang bag-o kauban ni Ginoong Hesus man ang matag-o sa kanato pamanggod tay angay ikapanghambog no kay usara man ta makasasala nga gipakamatyan ni Ginoong Hesus mo nang bag-o na atong pagkinabuhi mabitaw nang naay kuano nga magkinabuhi na ta nga isulob nato ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Kami na ato gid iampo sa Ginoo kanunay kay mutumaw ra ba gid usahay ang atong pagkasuberbio. Muni ato iampo kanunay nga masulob nato kanunay no ang kinaiya ni Ginoong Hesus isip nahimo na matang bag-o, nahimo na matang iya ni Ginoong Hesus dili na ta ato sa atong kaugalingon kun dili nahiusan na tangad to ni Ginoong Hesus niya nindot man gid kaayo ang kanang kuan ang kinabuhi nga iya ni Ginoong Hesus. Mao lang to sis Jo, mabalik sa imo. Salamat kayo sis. Ingon na gid ba mausab gid atong kinabuhi imbis kay maldita kayo ta.
mausap gyud ma-transform from bad to good. Pero naagid gyapon atong kaaway, maningkamot lang gyapon ta nga matagkaron og unya atong yung i-connect atong kagalingan ngadto sa Ginoo. Atong relationship sa iya kinahanglan gyud nga mainiton. Daghang kay salamat sa SM nang imuhang manindot kaayo nga mga hunahuna. Ug karon ako nang isunod si Dodong Ernesto, pagkahuman si Sister Susan ug si Sister Bernardo. Okay dong, imo nang time dong. Okay. Good morning once again no, sa Pilipinas. Kung India ug mayon hapon dia sa US. Nindot ato ang bersikulo karon mga kaisunano. Palihog lang ko buhat ba kay napo kamit. So salamat kayo sa wala sa sa mga nag-share sa boy. No, nindot ato ang bersikulo mga kaisunan. Kuti tinawd gina no. Nga kung nanata kang Kristo, yan naman gid ang nabuhi sa ato ang sulod. So naatay dili maayo nga ginuhatan sa unang kanahon ato na ginasang nakuha. So dili man gid nato kayo kuha ang ato ang batasan kay dili man gid kanang batasan man kay sunan na magina. Dala na magina siya sa ato ang pagkatao. So kung naman galing kaya punta na ato lagi na siya makontrol kay naman tayo mga Panginoon mga kaigsunan. So muna manindot ang ilang mga dugang nilang at og nilang mamiri og sa uban pa nga og ngunay nagarit sa itong kagalingon. So muna nga padayon lang kita mga kaigsunan. Ampo lang ina to atong sa kagalingon. Ampo lang kita nga. Excuse dong si Selena, palihog kog mute. Sister Lina, palihog kog mute. Okay, padayon ta. So mo to nga padayon lang kita mga kaigsunan. Ato lagi magangkol lang kita karon ay nga ato gyud mga kontrol ang atong kagalingon diya sa kung naay mga kuan mga pagsulay kang agos sa tuang kinagoy sulayan man kita sa atong isig katao. So ampo lang kita ora na ako ay kadugang atijo daghang salawat balik niyo. Salamat kayo dong mo nang lisod ayaw magsaligtas sa tong kaugalingon kay mo fail yun ta. It's the Holy Spirit that will supply. Siya mo hulip sa tong mga kakulangon mo nang kung naanagin pa sa Ginoo, tanan na gyud is atong mahanay ang atong pag-istorya, ang atong pagkinabuhi. Salamat kayo dong o karon I would like to welcome murag daghan-daghan na 21 na takabok. Welcome sa bago lang nangabot. Ayaw kong tawagi kay na ako sa kuhaan na ayaw kong tawagi please. Okay, no probs, Pastor. Okay, welcome sa bago nangabot. Og ato na dayong ipadayon atong pagbulay-bulay. Ato nang ihatag ang panahon kang Sister Susan. Sis, imo nang time, sis. Okay. Good morning sa tanan sa dinhi sa Pilipinas o maayong gabi diya sa ato mga kaigsuonan sa uban nga nasod. Ako lamang madugang sa ato ang teksto karon sa unang panahon gyud mga kaigsuonan sa wala pa ta kinabuhi diya ang Kristo. Di gyud masabot gitiyan sa tubangan sa Ginoo, tubangan sa mga katawhan ang kunon sa nga atong pagkinabuhi sa una. Kinabuhi kita nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Pero sa dihang si Jesus Christ nagpalansang sa krus, diya usab sa pagkamatay ni Jesus Christ sa atong pagdawat kaniya dinhi sa atong kaugalingon
namatay usab ang ato ang mga binukdaan na mga binuhatan. O pinaagisab sa iya ang balang espiritu. Magakinabuhi kita nga uyon sa kaubudon sa Ginoo. Ug ato sab kining ipakita sa mga katawhan na naa sa atong palibot nga wala pa diha miduol sa ila ni Jesus Christ. Aron ang Ginoo ilang pagadaygon pinaagi sa ato ang mga pagbuhat nga maayo. Atong ipakita nga sa Ginoong Hesus niya sa ato ang kinabuhi. Ingon mo sad naa pamantan niining kalibutan na nga naa dinhi ang tanang matang sa mga buhat nga di maayo kay tintalon di kita sa atong kaaway. Apan ang pag-ampo mo'y atong hinagiban sa pagsukol sa tanan nga mga litag sa kaaway nga ni kanato. Pinagi sa balang espiritu sa Ginoo nga maoy dominar sa ato ang mga unahuna o kasing-kasing. Maura gini itong hinagiban ang atong mga pag-ampo nga ang balang espiritu ani kanunay kanato nga dili kita niya biyaan aron ang kaluwasan nga atong gitinguha ato gid kining maangkon sa pagbalik ni Jesus Christ. Niwalang ka na sis, dagang salamat. Back to you, Presider. Salamat kayo sis, maagi na siya si mga kaigsunan na dili ginato kalimutan pag-connect sa itong kaugaling sa Ginoo para ang tanan natong binuhatan mahimog yung atong i-pattern sa Ginoong Hesus. O karon akong isunod si Sister Bernardo, pagkahuman si Sister Elena, then si Sister Joy. Okay sis, Sister Bernardo, imuhan ng panahon. Ingong payag. Wala, Sister Bernardo, wala ka diha? Aming buntag. Oh, naladay. Maayong hapon o maayong gabi. Ang akong ika-share karon nga sa atong text kay sa dihang nagpakamatay si Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross, di ba? Atong makuan dito nga ang atong daan nga pagkatao uban ang atong mga kasalanan, ang atong mga kaluyahon sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi kay gipakamatyan na ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. So iyahan natang gibayran sa iyahang dugo, iyahatang gilukat sa bililhon nga dugo ni Ginoong Hesus. So sa iyahang pagpakamatay mga kaigsuonan, gitagaan natin niya og bag-ong kinabuhi. So ang bag-ong kinabuhi nga iyahang gihatag sa matag usa kanato, kinahanglan ato ni siyang gamiton, ato ni siyang kinabuhian o ato ni siyang ipadayon ang grasya o gugma nga iyahang gihatag kanato aron sa ingon ni anak mga kaigsuonan sa ato ang pagkinabuhi niining kalibutana, ato gyung maangkon ang kaluwasan nga gitaniyag sa Ginoo sa ato kay ang kaluwasan so giluwas naman gid tanan pero ang giingon diha mga igsoon nga ang mopadayon man so kinahanglan ato jud ni siyang padayonon loyo sa mga pagsulay sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pagtuog, pagpangalagad ngadto kaniya, ato gid ni siyang padayonon mga kaigsuonan aron sa ingon ana makadangat kita sa babayon sa kaluwasan nga gitagana sa Ginoo sa matag usa kanato. So maorasad na akong ika-share. Back to you, Presider. Thank you. Bigang salamat sis. Nice gyapon imong input og akong isunod si Sister Elena, pagkahuman ni Sister Elena, si Sister Joy, then si Sister Hermie. Okay? Sister Elena, imuha ng time. Maayong buntag, maayong hapon, o maayong adlaw sa tanan. Maayong panahon
sa atong tanan nga namati. Ang akong ka-share no sa atong topic na ang Ginoo no inch by inch no sa atong pagkinabuhi. Naagi iyang record sa atong mga kalihukan, sa atong gisulti ug sa atong bisan mga gesture nato monitor niya, makita niya kay naay mga manulunda nga in charge ni ana sa pag lista didto sa libro sa kinabuhi nato. Mao nga sa atong pag lihok no dili nato ibasta-basta nga murag wala lang sa atong buot no ang atong mga kalihukan kay ang oras ang minutos no walay gisayang sa Ginoo sa pag monitor nato kay bisan sa hunghung lang kung naay atong kinahanglan no sa gusto niya kung gusto niya automatic dayon tagaan yun kay tabang mauna nga balaan abulahan ta no nakaamgo niini nga atong pagkinabuhi nga ingon ini kay dili gyud ta magmahay di ta magbasol ug dili pud ta alkansi no sa oras nga atong tagana alang kaniya sa atong pagkinabuhi ug matarong dinhi ra ko kutog. Thank you. Salamat kay Sister Elena. Niya nang manindot ni mga input ug karon atong isunod si Sister Joy then si Sister Hermie. Sis Joy, ikaw na. Nahimuntag sa Pinas, may hapon. Madungog na sis. Dungog. Loud and clear, okay. Go ahead. Pasalamat sa Ginoo nga nilukat niya itong mga sala na palansang sa cross o tagaan niya may panglaw ayon sa matang adlaw tindog lang ka sa mga pagsulay ampuay lang ta magpukopot lang ta niya nalasa to kung magtuman ta sa iyang kasuruan pinasaylo ay ta sa iluhod na to ang atong mga sala atong mga binuhatan tagaan niya maing panghuna fighting spirit of presence of mind nalang siya. Salamat po kayo sis mo nang mausab gid atong tagsa-tagsa ka mga tawhanon nga kinaiya kung ang Ginoo na nagid sa atong kinabuhi hinauton ta nga makita gikini sa atong mga kaigsuonan na unsa giday ang magkinabuhi nga uban ni Kristo mausab ta. Okay, o sunod akong tawagon si Sister Hermie. Sister Hermie, pagkahuman si Brother Willie then si Sister Lidita. Sister Hermie, mo nang time. Minaw lang ko sis. Okay. Brad Willie. Ikaw na, Brad Will. Okay, may buntag ug may gabi. Kanyang tanan. Kining bersikulo makita dahil sa taga Galatia 2:20. Sa kinita murag kuan yang formula nga love begets love. Tungod sa dakong gugma sa Ginoo, kanato iyang halad ang kugalingon para kanato sa atong kaluwasan. O daghan
ang kaning formula na kita na to ni nga tinuod yun ni epektibo kayo ni kay si Nicodemos sa diyang nakita niya si Ginoong Hesus ang iyang mamata nga nakita niya siya si Ginoong Hesus diya sa naglansang sa cross na usab gyud niya at nagkaroon siya og conversion, no? Experience siya kinabuhi og nausab ang iyang perspective siya kinabuhi dira sa iyang pagtanaw nga to kang Ginoong Hesus. Daghan si itong Samaritan woman pod wa pa to gilansang sa cross nausab yung kinabuhi. So love begets love. Nagpa-remind lang ni nga bersikulo kanato nga kung kahimo ta og maayo dili na tungod nato. Yo sa imong god sa atong kinabuhi o sa atong kita kung makahimo ta og maayo, no? O say sa ako sahay. Dili kayo sahay o dili ato wala ning dili pa lang tungod aning bersikulo kaning nga verse makaingon gyud kung uy mas murag mas butan mo ko niya kay wa mo kay mo anang gihimo niya mas ang ngarang kanay kong gihimo pero tungod ani nga verse pahinumdum ka nato nga dili tungod nato kung makahimo tag maayo dili tungod sa atong pagkamayo kay ang atong pagkamayo o ang atong kuan kinaiya mas hugaw pa sa kining tapo. Wala tayo ang ngayon ipangambo tungod kay ang tanan nga kayo nga atong nahimo dili tungod nato tungod sa Ginoong Hesus nga kamatay ka nato. Nagpahinumdum sa ni nga kaning bersikulo kanato nga kung gusto ta nga kanang modane og tao nga to sa tilan sa Diyos or gusto ta nga pasigarbo si ang Ginoo dinhi sa itong kinabuhi nagpahinumdum lang ni nga ipaagi nato sa gugma dili ingon nga kana ang pakita nato nga mas maita sa ila kung dili ang gugma sa Ginoo may atong ipakita nga to sa mga tao aron nga makadanita o kalag nga to sa tiilan sa Dios ug dili na tungod sa ato kundi tungod sa Ginoong Hesus nga nagpakamatay ka nato. So mao na ako mga ako ikadugang episode o salamat balik nato sa presider. Okay, salamat kay Brad Willie. Ug karon atong isunod si Sister Lidita, pagkauman si Sister Saling, dayon si Pastor Sabio kay naghangyo siya nga na daw sila program karon siya speaker sa ilang Christmas party. So after ni Sister Saling, si Sister Malo din anda. Okay. Sister Lidita, imo nang panahon. Badunggan ko. Dungog kay sis, abot sa Amerika. Okay ba? Thank you. Asa ganing teksto makita sa Galatians 2:20? Mao na siya. Mao ni ang Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live yet not. Mao na siya ang atong teksto ron. Yes, Sister Lidita. I am crucified with Christ, nevertheless I live yet not, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son who loved me and gave himself for me. Ato pa, ang atong kuan, ano kung baton ni si Pablo, kung San Pablo, I am crucified. Kuan nato ang atong kinabuhi, no? Atong ginuban. Diya kang Ginoong Hesus Kristo, I am crucified with Christ, nevertheless I live not kaning atong kinabuhi
no dili na ni ato kung dili diha na kang Ginoong Hesus, no? Mas na ato na ay ang atong kuan nga pagkaunod nun, pero dili na, no? Kay but Christ liveth in me, nga si Ginoong Hesus nagpuyo na diri sa nato, and the life o kanang kinabuhi na to which I now live in the flesh. I live by the faith na, puyo na ko, diha sa pagtuo, no? Diha sa pagtuo, by the faith, diha sa pagtuo, of the Son, pagtuo, nato, diha kang Ginoong Hesus, sang Ginoo, who love me, nga nagahigugma ka na ako, and give himself for me, na iyang gihatag sa ato pa mga kaigsuonan. Dili na angay nga magsige pa ta o yaga-yaga magkuan pa mo balik ang atong pagka awhanon nga mga kinaiya kay sige mo Hesus na may nagpuyo sa ato pa kung sa ato pa kung sige mo Hesus nagpuyo na nato ang dapo pag spirit mo na mo puli sa atong usbon, no? Aton mausab na ka pinaagi kang Ginoong Hesus. Ang atong kinabuhi ang atong kinabuhi tawhanon mawala na siya. Kay ang nagdominar sa atong kasing-kasing sa hunahuna. So, Hesus na ang tag-iya. Mausab na ni o pagapuyo na ang spiritual sa atong kinabuhi. So, there must be a transformation. Dapat kita wala day angay nga mahimo pagbuliagon. Amin and amin. Okay, thank you so much, Sister Lidita. Yan ang maayo ni mo nga panghuna-huna o reminder lang dito sa matag usa. Kinahanglan gyud nga ang atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, atong batasan, atong gawi, makitaan gyud nga naatay Ginoo. Murag time naman gyud mga igsoon 4:45 na. Pasensya na kay sa wala na tawag ha kay tagaan na tong time ato ang speaker karong mga takna. Sister Saling, Sister Malo, Sister Jenny Usman po din. Sorry kayo ha. Sa sunod na lang sa dayon mo maghatag sa inyohang inputs. So, salamat kayo sa naghatag o nag-share sa inyong mga huna-huna ng mga taknaa o karon mupadayon na ka pinaagi sa atong mag-message karon na ikausaban kay wala man nakasulod si Brad Elder Kalit, wala po di ang iyang wife. So ang atong special song kinsay pa Kalit pa kung natawag ganina. Any volunteer nga maghatag og special song mga igsoon? Si Sister Elina. Ay, Sister Elina. Sister Elina, ikaw di maghatag sa special song before ka mag-now sa ato ang speaker karong mga takna. Okay, Sister Elina, imo nang time. Sige, maayong buntag hapon. Maayong hapon o maayong adlaw sa tanan. Akong kantahon ang Kaibigan ka ng Diyos. Nindot na kaibigan gud ta. Sino pa ang tutulong sa iyo kung di ang Panginoong Diyos? Kaibigan mo siya. Sa Diyos sabihin mong problema mo at magtiwala ka, di ka mabibigo. Kasama mo siya sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan mo ang Diyos, kaibigan
mo siya. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang Panginoong Diyos? Kaibigan mo siya. Sa Diyos sabihin ang problema mo at magtiwala ka, di ka mabibigo. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan mo ang Diyos, kaibigan mo siya. Sino pa ang tutulong sa iyo kung di ang katulad niya? Kaibigan mo ang Diyos. Pag nasaktan ka, huwag kang susuko. Kahit may takot ka, ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan mo ang Diyos, kaibigan mo siya. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang Panginoong Diyos? Kaibigan mo siya. Ngayon nalaman mo na may kasama ka. At hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa. At may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan mo ang Diyos, kaibigan mo siya. Sino pa ang tutulong sa iyo kung di ang Panginoong Diyos? Kaibigan mo siya. Thank you. Back to Presider. Daghang salamat, Sister Lina. Gwapo kayang mensahe sa imong awit. O karon ato nagyong di naging mapugngan, ato nagyong ihatag ang panahon sa tong speaker. Ug walay lain kundi si Ma'am Bebs. Ma'am Bebs, imo nang time. Okay, may buntag sa tanan. I'm happy that I was given the opportunity to nga magbayad ko sa kong utang. No, kay nakautang yun ko. Kining ako ginang gibati mga kaigsuunan gani kagabi kung wala ta speaker kay ako kay brag naulaw ko kay ngano kining nakautang man ko kay tungod kay to ako sa ospital nagandam na unta ko adto pero wala gid nako nahimo tungod kay nag-arigyo ko sa needs sa akong anak. Okay, so ang atong mensahe niini taknas kabuntagon. Before we start, let us bow down our heads. Amahan nga langit nun, kami andam na maminaw sa imong pulong. O sa amahan, among itugyan di kanimo ang mga kasing-kasing una-una. Please convict our mind and transform our heart according to the message that you will send us today. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ang title sa atong mensahe ni Taklas Kabuntagon, mga kaigsuunan, nag-uluhan, Shining for God. No? Kita mga igsuon, musiga gyud ta alang sa Ginoo sa Dios sa amahan nga atong gialagad. Mao na ang Mountain View College mga kaigsuunan, adunay gibutan dito sa front nila nga Shine Till Jesus Comes. Kada magsimba gani ko dito mga kaigsuunan, ako din ang batahon, and I always skip on promising God na Lord, musiga gyud ko hangtod sa imong pagbalik. Di gyud ako i-off, paningkamutan gyud ako Lord nga dili na ako i-off ang akong siga, no? So makita sa Matthew 5:14 hangtod sa 16 nagaingon, kamo mao ang suga sa kalibutan, ang syudad nga nahamutang sa ibabaw sa usa ka bukid dili masalipdan. So ato ni makita mga kaigsuunan kung syudad gani full of lights, di ba? Unya kung full of lights mga kaigsuunan, makitaan gid na siya kung atong ibutang sa ibabaw sa bukid.
busa dili gid masalitgan kung naay babaw sa bukid. Kung natay suga dili gid nato itago mga kaigsunan no. Ang 15 ngayon ang mga tao magadagkot o lamparahan dili aron ibutang ibabaw sa taksanan kundi ibabaw sa tangkawan ug kini magaiway sa tanan nga anaa sa balay. Sa iyo ni ana iiwag ninyo ang suga sa atubangan sa mga tao aron kita nila ang inyong mga buhat nga maayo o pagahimayaon nila ang inyong amahan nga ato sa langit. So ato makita din sa 16 mga kaigsuonan ang suga nag-symbolize sa buhat nga maayo. O kita pagahimayaon ta sa atong pagahimayaon ang Diyos nga atong amahan tungod sa atong suga nga gipadangat ngadto kanila. So mao ni mga kaigsuonan ang suga, the nature of light. Unsa kuno ang nature of light mga kaigsuonan? Light adunay nagmanifest siya og tulo ka mga function. Ang first ray kuno sa light mga kaigsuonan dili makita, invisible. The first ray is invisible. It cannot be seen or felt. Kini ding sa kahayag mga kaigsuonan. Kini simple lang ni kun atong tan-awon pero ang science nagasulti nga dunay tulo ni siya ka mga function. First ray cannot be seen or felt. Dahil ang ikaduha mga kaigsuonan, both can be seen and felt, no? So makitaan unya mahikapan. Dahil makitaan unya atong mabatian. Then ang ikatulo is not seen but felt as heat, no? Dili makita pero ato lang kining batian nga kainit ba, no? Parehas ni anang naatas sa sakyanan mga kaigsuon. As we take a look in the nature of light, let us be reminded kuno mga igsuon nga ang first light nga mao ang first ray is God the Father, the source and originator of the light, who is invisible, never seen and felt. Wala gid ta kakita, wala gid nato nabati nga na ay abahan mga kaigsuonan, Diyos nga amahan. Apan siya ang source ug originator sa light. Ang ikaduha nga light mga kaigsuonan, second ray, makitaan o niya mabatian, mao si Jesus Christ, God the Son, who formulates, illuminates, and manifests the true meaning of light in the world, who from some time can be seen or who is seen and felt, like His presence and His wondrous love, the fallen race. So ato nakita mga kaigsuonan no, nga ni anhigod si Ginoong Hesus, nahikapan gid siya sa katong mga tinun-an nga buhi gid siya. Oh, kay dili man ka mamatay og dili ka buhi. So nakita gid nila nga buhi siya o niya gi-resurrect siya mga kaigsuonan. Moto ato sa atong mga leksyon dunay empty tomb, no? So ang ikatulo mga kaigsuonan, God the Holy Spirit mao ni ang third ray, no? Who consummates, who brought light to the highest possible point of perfection. Kung walay Holy Spirit mga kaigsuonan, dili gid ta walay magtudlo kanato, walay mag-encourage kanato. No, third ray is the Holy Spirit. First ray, God the Father. Second ray, God the Son, can be both seen and felt. Ug ang ikatulo, ang Holy Spirit, di nato makitaan mga kaigsuonan, apan atong makita ang iyang kainiton, atong mabati ang iyang kainiton mga kaigsuonan, kanunay nagahungong nato. Kung kita buot mo, mubuhat sa dili maayo, ang Holy Spirit kanunay muhunghong, kanunay mugiya kanato. So mubalik ta sa atong pagtuon mga kaigsuonan nga may tungod sa suga. So niining kalibutan na mga kaigsuonan, adunay walo ka kaning kinds of light. Number 1 is the lighthouse. So what is a lighthouse mga kaigsuonan? Ang lighthouse sa ka-building equipped to guide the sea navigators by means of powerful lights. No? So, naani siya sa dagat mga kaigsuonan. Ang purpose sa lighthouse is a direction of and guide. Direction and guide. Kita mga kaigsuonan, labi na sa asawa, manang ginaingon nga mother and wife, we are the light of the family because we are the source of direction and guide.
no, spiritual guidance murag ato gid mga kaigsuonan, no. So hinuon na may mga amahan nga mga pari sa pamilya, mga kaigsuonan, no, pero kita gid mga igsuon nga mga asawa, mga babae, we are known to be the light of the family. Kung mawala ang light, mangit-ngit ang Pinoy-anan. So ang mga bata pud mga kaigsuonan, mawala sila tungod kay wala sila direction and guide. Nabita ko estudyante na tingala ko mga kaigsuonan, nga naman gid bataan ni nga taas gyud kay tinanawan, kamaag gaayuhon ko na gid pagkuan mga kaigsuonan akong tingog, akong aksyon para makuha na ako iyang atensyon. Dili man gid siya mga kaigsuonan kay ang iyang una-una tuwa sa gawas. Pag ako siya gipatawag nga nag heart to heart talk me, ang iyang problema iyang mama mga kaigsuonan kay ngano ato ang iyang papa milakaw tuwa sa lain mapahi, ang iya pong mama na may silingan ni uli dito sa buhol ni uban sa lalaki. Samtang ang babae ni uban kaya di niya makaya ang problema nga siya ang nagdala sa pamilya, doon na sa ilay 5 ka anak. So kini di ako estudyante, mao day siya kanunay absent kay sige siya siya maoy in charge sa pagpangita og pagkaon. Mao to nga igsoon nga ikaw bitaw dong absent pa ka pirmi pag abot ko sa school ibis present na sa di pagud ka paminaw, no. So mao to mga kaigsuonan, ako siyang giistoryahan, ako nasabtan siya mga kaigsuonan tungod kay nawala di ay ang kahayag sa ilang pamilya. Siya na lang in town mga kaigsuonan, may gani ka na ning kamot pod siya. Pero kadto nga bata nag-working siya mga kaigsuonan, nakahuman gid siya sa iyang pag-eskwela. So mao ni ang lighthouse mga kaigsuonan, no, ang point lang nako ang importansya sa inahan sa pamilya mga kaigsuonan. So mauni atong barugan ingon nga mga inahan sa pamilya to keep our lights always burning, to always be a direction and guide. Kita nga mga light dili lamang ang babae apan ang mga lalaki mga kaigsuonan. Tananta naghawid og suga sulo, no. So akong nakitaan mga kaigsuonan ang lighthouse nga kinahanglan kanunay gid kini magasiga. Ang ikaduha ni ay ko'y note diri mga kaigsuonan sa kining kita aduna tay kuan kining buluhaton, no. Dayon usahay ko no mga kaigsuonan ang atong suga mo dim light mahimong ma-off mga kaigsuonan kay ngano lahi ta nahinomdom lang ko sa istorya sa mga last week lang gyud gi istorya sa akong kauban. Ini abibitaw nimo magpilin ang ato bang principal kay na-retire naman mga kaigsuonan. Ato bang principal stricto kay diri sa eskwelahan, atong principal nga babae stricto kay diri bisan ang mahulog nga papel masuko magid na siya nga kinahanglan limpyo gid tinuod kayo among school mga kaigsuonan kay bisag abog siligon gid na nga naa sa yuta nga abog siligon gid na siya, kinahanglan limpyo gid kayo niya ingon na ito akong kauban nga magbilin joker kayo ba kay ang atong principal diri sa eskwelahan limpyo gid kaayo, kasukan na yun kasukan na yun ang mga maestra o estudyante. Apan pag ato bitaw nako sa ilang balay, ingungano di ay sa ilang balay, natanawa ilang kusina, ang ilang sudanan og tubig gidalikdik. Kung unsa di ay siya kalimpyo diri sa eskwelahan, mausad siya kahugaw dito sa ilang balay. Kuha, mao ba? Nahinumduman ako ang atong kinabuhi nga pagkakristohanon mga kaigsuonan, no. Nga kinahanglan ang atong kinabuhi kuan gid siya kining firm gid siya ba nga unsay makita sa atubangan mausay makita sa sulod, unsay makita sa sulod mausad sa gawas, no. Kay usahay mga kaigsuonan dubli karata nga diri pikas babae sa pikas lalaki dubli kara, no. Sahay limpyado ka itas ng trabahoan, stricto ka ita kay daghan tag masugo. Apan sa balay di ay nato mga kaigsuonan kung makaanha ang maestra. Mapalong ang suga tungod kay kun unsa kuno kalimpyo sa eskwelahan, mausad kahugaw ang ilang balay. So mga kaigsuonan ingon nga kita nga mga suga ta kinahanglan maintain gid nato ang atong
siga. Ikaduha nga suga mga kaigsunan ang traffic light. Ang traffic light mao ni ang magagiya diha sa dalan no nga samtang kita maga-cross, mo regulate siya sa traffic and traffic light. So kini mga igsoon ingon ang speaker niini nga sermon, ang traffic light naga-represent sa word of God, no? Ang Biblia, no, the Bible control men's desire, no? Kung ato lang basahon ang Bible mga kaigsunan, makontrol ang atong mga gusto sa atong mga kaugalingon, no? Kung ang iyon ni George Washington mga kaigsunan, it is impossible to rightly govern the world without God and Bible. So importante mga kaigsunan nga ang leader sa usa ka nasod nakahibalos Biblia adunay Diyos nga gialagad, no? Because it is impossible to rightly govern the world without God and Bible. Iyon man usab ang atong matag usa ka pamilya mga kaigsunan. It is impossible to rightly govern our family without God and Bible. Iyon po si President Douglas MacArthur mga kaigsunan. So great is my veneration of the Bible that my children begin to read it. They will prove useful citizen of the country and respectable members of the society. Kung makita to mga kaigsunan nga nagabasa sa Biblia, ingon nga mga kining mga leaders sa atong panimalay ang ato sang without telling our children mga kaigsunan, ang ato sang mga pagbasa sa Biblia makitaan pud nato sa atong mga anak. Muna akong pinaingon mga kaigsunan nga. Natingala ko, asa man diri akong mga notebook sa wali. Naamang ko'y mga notebook sa wali mga kaigsunan. Since I married, pagkaminyo na ako mga kaigsunan, nagkuha na gyud ko og mga sermon, no? Muna nga usahay ma-invite ko bisag asa nga kuan din. Natingala ko, asa man diri akong sermon notebook. Natingala ko mga kaigsunan kaya kanungog ko nagwali ko. Ako maning anak ang nagwali. Ala, ang iya man giwali kay ako mangwali. Mga kaigsunan, kung ano ni ay tano, aning sunon ta sa atong mga kabataan. So sa magyahapon, anak, we are traffic light. We are, kita nag-represent sa mga pulong sa Diyos mga kaigsunan, no? So kita pag sunon ta sa atong mga kabataan. That is why sa ako nang ginaingon, adunay usa ka bata nga nag-ingon, Daddy, please be careful because I'm following you. No? Dili ang atong pagserbis Ginoo, atong pagserbisyo nga tinuod mga kaigsunan, dili alang sa uban apan alang sa atong mga anak, because we are leading our children by example, by modeling, no? So ang ikatulo sa ato nakita mga kaigsunan nga traffic light represents the word of God, lighthouse, it represents we direct and guide, no, sa katong nangawala kita nagdirekta og nag-guide. And ang traffic light kita mga nagrepresent sa word of God, no, ang uban dili kabasa apan tungod sa atong binuhatan makita nila nga mauday ni ang sulod sa Bible tungod kay mao ni ang atong binuhatan. Then ang ikatulo flashlight mga kaigsunan, ang flashlight nagarepresent sa balaod sa Dios. The laws of God are direction that everyone should follow, no? So flashlight, kung makita ang flashlight mga kaigsuunan, kung wala na gani battery, muhinay gid siya apan kung kusog mo light gid siya sa uban, no? So uses of flashlight nagayon diri, the light that leads the way. When the light is not in front, there will be troubles in the way and anyone will stumble along the way. So kinahanglan ang flashlight mo siya gid diha sa atubangan mga kaigsunan, no? Otherwise mo stumble ta. Munang kung mo sulod ta sa cave mga igsuon, ang ato yung mga helmet, ang helmet nga mo protect sa mga hait diha sa cave mga igsuon. At the same time naagi diha gi attach ang flashlight, because asa ang atong nawong tuapod ang light, tuapod ang flashlight magpadulong tungod kay kini mo guide nato, otherwise we will stumble along the way. Kita usab mga kaigsunan nga Kristohanon, we are flashlight among people, no? Daghan mag sunod pagka
Sunod sa pagtuo, tungod kay nakita nila ang atong kahayag because we are flashlight. Then itopat mga kaigsunan, fluorescent light, fluorescent lamp. No? So, ang fluorescent lights nag-represent sa Kristohanong kinabuhi. A balanced and fair treatment to all people around us. So, wala tayo kuanan mga igsuon, no? Ingon nga mga kuhanon, wala tayo gidapigan, wala tayo ipihing. Kumuhatag taning isa atong panikamutan nga matagan nato ang isa, no? Kung dili man karon sa sunod nga panahon atong matagan. So nagaingon diri may influence, no? Naatay influence samtang ta nagalakaw na ining kalibutan na. My life shall touch a dozen lives. Muna ang atong motibo mga kaigsunan, no, ang ato untang kinabuhi magahikap sa daghan o dinusina nga mga kinabuhi before this day is done, no? Atong naibalaan nga do na gyud tay mga katapusan, our days are numbered. Mo nang maingon ta nga, teach me to number our days because we do not stay long in this earth. So samtang ta nagakinabuhi ni ining kalibutan na mga kaigsunan, atong kanikamutan nga aduna tay daghan nga mga kinabuhi nga atong mahikap, no? Daghan ang tatag mga dahon kung kita tree manggaling mga kaigsunan, daghan gyud unta tag dahon nga sa diin daghan mo pasilong nato kung sila maulanan. Kung adunay init kayo, daghan pud kaayo magpadulong diha kanato aron mo muhanggab sa atong landong, no? So mao na fluorescent lamp mga kaigsunan ang atong influensya. Ingon nga mga Kristohanon ang atong kinabuhi. Kinahanglan gyud nga atong paningkamutan nga mahimo siyang fluorescent lamp. Kung fluorescent gani mga kaigsunan kuan gyud kay ni siya. Hayag gid kay siya dili. Hayag pa siya kay sa bulb mga igsoon, no? Mao na nga sa mga miaging mga panahon or even now ang fluorescent medyo gid siya may kamahalan, medyo mahal-mahal mga kaigsunan tungod kay ang iyang kahayag hayag gid kay siya. So we are expected mga kaigsunan as leaders in our own family, as leaders in the church. We are expected to be a fluorescent lamp. We are expected to be a traffic light, the word of God. We are expected to be a flashlight, a lighthouse. Ug ang ikalima mga kaigsunan, lightning. No? Nakalimot lang ko sa ning lightning gani Bisaya sa lightning unsa ba niya? Lagi lightning. Flash of sparks between clouds and earth. This is a kind of light that kills. Naa pa bitaw ko agaw mga kaigsuunan nga gikilatan hilatay ni mga kaigsuunan, no? Nagbagyo day na dayon kilat. Sometimes siya nagatrabaho mga kaigsuunan dol man siya sa electricity. Ang kilat maoy ni consume sa iya, nasunog gid siya mga kaigsuunan, itong gikay siya og diretso day siya nga namatay. Delikado gid ining lightning mga kaigsuunan, no? Kay kung usog kaayo nga kilat mga kaigsuunan makapatay tag tawo, no? Muni ang kulba sa mga kaigsunan. Pero kung lightning ta, kining mo pasiga kita sa, especially sa atong mga anak, no? Nag-resulti diri mga kaigsunan nga ang kilat, nag-represent kuno ni sa atong dila, which speaks the words of wisdom or evil. So kini atong dila adunay do ka function mga kaigsunan. Kung di nato mabantayan, kung dili ta makontrol sa bilang espiritu unsa, it will speak evil, no? Kung atong kasuko di nato ma-control mga kaigsunan, it will speak evil, no? Kung kanunay pud ta nagaampo, kanunay pud ta nag-fellowship with God, kanunay pud ta nag-control sa tumatag usa ka kaugalingon, ang atong dila mga kaigsunan mahimong words of wisdom, no? So kaalam muna nga daghan mo duol nato mga kaigsuunan tungod kay ang atong mga dila nagasulti og kaalam pagkapatsada ana mga kaigsuunan, no? So naa diri na kaingon the power of words. A careless words may kindle strife, no? Musiga og muhatag og kaaway, musugnid og away mga igsuon. A cruel word may wreck a life, makaguba sa kinabuhi. A bitter word may hate instill, musiga o magpadumot, no? Usay kung dili nato na
i-control ang atong mga sulti, mga pulong, mga kaigsuunan. Dili dunay mga tao nga dili sila mo retaliate, dili sila mo tubag nimo. Apan deep inside aduna sila pagdumot, labi na sa atong mga pagmangkon, unsa baka diha mga kaigsuunan, no? Kung dili nato mapugnan ang atong mga bisan sa atong mga anak, kundi nato mapugnan ang atong mga pulong, mga kaigsuunan, musiga gid ni. Musiga og pagdumot. Mutanom o pagdumot sa kasing-kasing sa tao. Napagidiri ang brutal word, mismight and kill. No, ang sakit kaayo makamatay nga pulong. Mupatay mga igso. No, mga pulong mupatay. A gracious word. No, munang uban mga kaigsunan, no, nga di kung dili makadawat na ay uban nga ma-collapse mga igso, no. Gracious word may smooth the way. Mo hapnay sa dalan. Timely word mo encourage. Loving word makapaayo og mo panalangin sa kalag. So mao ni kaning tulo may ato untang mugawas, mga pulong nga mugawas sa atong dila, mga kaigsunan, no, nga it will smooth the way. Ang atong mga pulong mo encourage, ang atong mga pulong mo heal and bless sa uban, mga igsoon, no? Nga kung naay mo duol nato, mugaan ang ilang mga kasing-kasing, mga kaigsuonan, tungod sa wisdom nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Apan digid na nato mahimo, mga kaigsuonan, kung dili ta mo connect kanunay sa balang espiritu, sa Diyos, no? Sa tulo ka light nga mao ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Mahimo tang dutay kining power. Dunay power ang atong mga pulong, mga kaigsuonan, kung dunay insakto nga connection ni ining tulo ka light nga mao ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Then ang ikaunang, mga kaigsuonan, ang Christmas light. Atong nakitaan, mga kaigsuonan, no, karon Christmas na gyud, December 23. Ang Christmas light, mga kaigsuonan, is a seasonal light. Musiga siya matag December, pero ang uban advance mo pasiga kay aron nga mapuslan, no, pag tungtong na sa bear, September, October, November, December, ang musiga na, labi na ang mga mall, no, danay musiga na, mga kaigsuonan. Nagayon diri, this light lights up every winter, very attractive, pagkagwapo, mga kaigsuonan, no. Ato sad ning i-apply, mga kaigsuonan, mao ni, mga kaigsuonan, nga twinkling, blinking, no, on and off, but only last for a season, no. Kada December gid din nato makita, mga kaigsuonan, no, or September, October, November, December. The light that represents the temperature of Christian faith. So ang ato kunong pagtuo, ang pagtuo sa Kristohanon, mga kaigsuonan, usahay bulanon kada Decembera, no. So ato gid na i-maintain, mga kaigsuonan, ang atong suga, no, nga dili lamang kada December mo siga, apan sa tanang panahon, no. So attractive, kinahanglan nga ang atong suga attractive, twinkling and blinking, para nga kini mapansin sa uban, kana atong pagtabang sa atong mga silingan, kana atong payong nga agoy buslot na ang imong sin, sister ni ako'y bali duha ka pligo, ikuan kay aron mawala na ng star diha sa imong atok. Pagkapatsada, mga kaigsuonan, no, mura kag Christmas light, mga igsuon, attractive, twinkling and blinking light, no. Wow, kagana ni sister kay nakadawat siya siyang bonus, nangatag siya, gitagaan ko niya duha ka pligo sa sin. Pagkapatsada, di na malimtan sa igsuon nga atong gihatagan, mga igsuon, no. Muna ang kanunay nako ginampot, Lord, please give me a generous heart. Kaya usahay, naaragid pirmi sa itong pagalingon, mga igsuon, no. Nga ay, salamat kay ni ako'y bonus na dawatan, maka-project na yun ko, maka-project. Pero dili gid na para sa atong kaugalingon, mga kaigsuonan. Kung naatay mga panalangin, ato gid i-share, labi na kung atong mga anak na human na, mga kaigsuonan, ang uban na sang tao may atong tagaan o tagaan nato o kining importansya. So ato makita, mga kaigsuonan, ang Christmas light
ang kagana sa Christmas light kay attractive, twinkling, and blinking. Maugid unta na ang atong light mga kaigsunan, no? Dayon ang ikapito mga kaigsunan, last na ni, compose o a candle, compose of wax and a wick. Ang candle mga kaigsunan, kung mag-brown out, pila naka-plastic nga nasunog mga kaigsunan kay usahay wala ko'y kabutangan ang plastic na only to find out nga ngano nabuslot naman ni akong plastic nga baso tungod kay nasunog siya apil sa candle, no? When wax melts and when the wick burns, the candle ends up light. So kandol, aduna po'y suga nga sama sa kandal mga kaigsuunan. This light represents the sensitive Christians in criticism. Nang naasag tay mga Kristoha atong mga kauban sa iglesia mga kaigsuunan, no, nga kung makadungog gani sila lain nga ko nga agoy ako magyud to na mawala na din sila. Emotions are easily damaged and in turn kay backslide. No, mag-backslide sila mga kaigsunan kay usahay mga hunghong sa kaaway, mga pawa na lang din na oy kay mga di man na sila sensitive, dili man na sila kining matinabangon, dili man na sila kuan. So ang kandol mao na ang mga kinaiya sa atong mga kauban sa iglesia nga mawala. Makita na nato pagbautismo, makita nato first Sabbath, second Sabbath, pagka third Sabbath nawala na. Ni abitaw mi din sa among church nga nabautismuhan mga kaigsuunan. Ala amo gid kanunay siya ginatabangan ang tubig, ang kuryente pangayoon diri sa amo. Wa naman mi ikahatag mga kaigsuunan. Dagan naman ga bagot-bot nga among kauban sa iglesia nga unsa naman na nga bisag tambal siyang anak, tanan tubig, kuryente. Wala naman mi ikahatag mga kaigsuunan, nawala siya, no? So usahay mga kaigsuunan ang atong suga sama sa candle mawala kung makurot na, mamelt na mga igsuon. So mao ni ang kuan sa Kristohanon mga igsuon. Pay attention to what critics say. Kay nay usahay pod sa atong church nga mo istorya gyud og prangka, no? Kay open rebuke is better than secret love. Ako pod usahay mga kaigsunan di simbahan wala man gyud makaako og istorya og unsa gid ang iyang kuan. Ako mo kuan og mohait og istorya mga kaigsunan. Ako isa pa kuan nga dili na insakto imong gibuhat nga imong gamit without, no? Dili na mao ang protocol nga gamiton nimo ang pundo sa iglesia without the approval of mo istorya gyud kuan na kay uban magilom-ilom raman mga kaigsunan. Mo na nga kuan ko nga mo criticize gyud mga igsuon. So ang kining pag-criticize makatabang yun ni sa uban pod mga igsuon. Panapoy uban nga minus sa kapits Ginoo mawala sila. Ug ang ikawalo nga last mga kaigsunan ang sun, no? Ang siga nga mao ang adlaw, no? A celestial body, luminary object sometimes called a star. Usahay star ang pagtawag. The sun is the source of all lights. The temperature of the surface of it, sun is about 11,000 Fahrenheit. So, ang temperature sa sun, mga kaigsunan, 11,000 Fahrenheit. The sun represents Christ. So, kita mga kaigsunan, we're expected to grow like Christ. No? Christ-like character being a Christian. No, teach me your language. No, I won't teach you. Dili na ako kasultihan sa akong language. You grow with Christ, dili kay you are going to grow with me. You are going to grow like Christ. So nga na mga kaigsunan, no? Kung ato lang pangayoon mga kaigsunan. So we are shining for God. People have to see our good works in order to glorify God. Panikamutan gid nato mga kaigsunan nga ang tao makakita sa atong kahayag aron sila magahimaya sa Dios. No? A charm of Christian goodness always makes things lovely. No? Ato gyud paningkamutan nga ang atong mapakita ngadto sa uban ang humot dili ang baho mga kaigsunan. Avoid theatrical goodness. Kay naatay mga binuhatan nga murag pang stage lang mga kaigsunan, no? Pero sa atong kada adlaw nga display sa atong kaugalingon, we are fake
di ay fake ta nga naga-display sa itong kaugalingon sa stage. So, ang conclusion mga kaigsuunan, ang greatest insult kuno nga atong mahatag kan Jesus is to pretend to be His disciples while manifesting the spirit of Satan. No? While manifesting the spirit of Satan, kita mga kaigsuunan nag-angkunta nga mga disipulo kang Kristo apan ang atong mga pulong, no, ang atong mga aksyon adunay pride, no, adunay pride unya makita nila nga dili angay nila nga sundon ang Diyos nga atong gialagad. So what kind of Christians are we? A lot of Christians are like wheelbarrows, not good unless post. So naay mga Kristohanon mga kaigsunan nga kinahanglan itulod. Naay Kristohanon usad nga sama sa sakayan nga kinahanglan bugsayon. Naapoy mga Kristohanon nga sama sa tabanog kinahanglan dunay pisi nga dili siya makaadto sa layo kaayo. Napo kunoy mga Kristohanon mga kaigsunan nga sama sa iring. They are more contented when patted. No, kinahanglan gyud nga imo siyang hulap hirap itats per me. Pulap-pulapon. Some are like football. You can tell which way they will bounce next. Some Christians are like balloons. Ngayon sa sila, ready to blow up. No? Kung dili ta masensitive mga kaigsuunan, doon na dito mga kauban sa iglesia nga hapit na mubuto. Apan, sulod lang ta sa iglesia, magsimba, pagkauman, diretso na din lakaw without talking to our, sa kauban na to sa mga iglesia nga, aduna di ay nila nga hapit na mubuto. Doon ay mga Kristohanon nga sama sa karumata, kinahanglan yun itulod. Doon na sa mga Kristohanon nga sama sa suga. They keep on and off. No, ang suga, naga-off, naga-on. Manang usay nga, unsay bulan karon. Anong maayo kay ni siya? Anong kalitra ko niya giyatagan? Ay, bulan nun, manggod karon. Nami teacher nga ingana mga kaigsuunan. Very generous kayo siya kung iyang bulan. Pero the next month around, matingala ka kay hait, kay mga pulong, kalit lang kaawayon. So, dili kita ingana mga kaigsuunan, no? Only those who are willing to be purged from sin, kadturag yung willing nga pagkakumuton sa balang espiritu mga kaigsuunan. Kumuton, kung kumuton ta sa balang espiritu, only the pure heart could abide in Jesus, the source of life. So, ang katurag yung naay pure nga kasing-kasing mga kaigsuunan, makapuyo kauban ni Ginoong Hesus. So, balik ta sa atong teksto mga kaigsuunan. Jesus said, I am the light of the world and you are the light of the world too. Mabingon ni Jesus, no? Ako ang kahayag sa kalibutan o kamo usab mao ang kahayag sa inyong ginapuy-an, sa inyong mga trabahuan. Kamo may kahayag. We are the light of the world. Let us shine till Jesus come. Okay? Thank you and thank you for listening and God bless us all. Back to you, Presider. Hello. Daghang kayong salamat, Ma'am Megs. Nice kaayo gid imong message. Daghan kaayo mig na kutlo og mahimo gid ni namong panigingnan. It is really a guide and encouragement because it's so inspiring. I hope nga kitang tanan na bless gyud ta sa message karong mga panahona og ato ning kinabuhi. Nice kaayo gyud. Very good kaayo ang message. Dulot-dulot gyud. Okay, kanang daghan kayong salamat gyud sa atong nagmensahe karon og ato na